Hello sa lahat, shout out po sa inyong lahat. Ako ay ngayon ay surprise, meron akong ililibre ng isang buwan. Ang mga nangungupahan sa aking bahay ay ililibre ko ng isang buwan. Yes po, ililibre ko po hindi dahil meron ako pera. Wala rin po ako, may mga utang din po akong mga binabayaran. Gusto ko lang pong kahit konti ay meron akong mapasaya na mga tao, kahit maliit na halaga, maliit na bagay, at least meron akong napasaya sa ngayon na pinagdadaanan natin na pandemic, kasi sa buong mundo na to nangyayari. Kaya may mga utang din po akong mga binabayaran. Kung wala lang akong mga binabayaran na utang, gusto ko na rin umuwi. Kasi ang tagal ko na rin nawalay sa pamilya ko. Nag-abroad ako 1998 hanggang ngayon po. Pag nagbabakasyon lang ako 1 week, pinakamatagal na yung 10 days. Doon ko lang nakakasama ang aking pamilya sa pag nagbabakasyon ako. Kaya kapag nagbabakasyon ako, sinusulit ko lang talaga sa pamilya ko, sa nanay ko, sa tatay ko nung nabubuhay pa, at saka mga kapatid ko. Kaya yon, sinusulit ko lang talaga. Hindi naman ako nagrereklamo kung bakit maiksi lang ang aking bakasyon binibigay ng mga amo ko pag nagbabakasyon ako, kasi nga daw walang magluluto sa kanila. Yan palagi ang dahilan. Ewan ko, baka mga simple lang naman mga niluluto ko, baka siguro nasasarapan sila. Hindi, joke lang. So yun nga, kapag nagbabakasyon ako, kinikwento ko lang po kung bakit narating ko yung, kasi ako ay isang OFW dito sa Hong Kong, na domestic helper lang po ako, domestic dito sa Hong Kong, na yun nga napundar ko yung paupahan ng bahay. So ngayon naisipan ko na maglibre ng isang buwan. Kaya sana kahit paano makapagpasaya ako ng tao. Yun lang naman ang gusto ko, makapagpasaya ng tao na kahit maliit na bagay. Gusto ko na po umuwi, kasi nga lalo ngayon sa mga nangyayari sa buong mundo na, kasi sa first time in my life sa nangyaring ganito na pandemic sa buong mundo talaga. Kung wala lang talaga akong utang na binabayaran, gusto ko na talaga umuwi, makapiling yung nanay ko, yung mister ko, at saka mga kapatid ko, mga pamangkin ko. Pero kailangan kong bayaran yung mga dapat kong bayaran dito sa Hong Kong. May mga binabayaran pa ako. Siguro sa stress na rin, yung tiyan ko palaging bloated, kasi pag na-stress ako, yun, nabobloated yung tiyan ko, yung parang kailangan ko diinan dito. Aking nararamdaman sa ngayon, kapag sobrang hangin, yung pag tumatama sa mukha ko, yung parang napupuno yung katawan ko ng hangin. Siguro kasi operada na ako totally. Wala na yung thyroid ko, na-operahan ako noong 2015. Kaya mula noon naging masilan na yung pakiramdam ko, na
ayun, madali akong mapagod magsalita kasi nga naapektuhan yung vocal cord ko na isa. Kaya isa na lang vocal cord na gumagana sa akin. So yun na nga, naging masilan nga yung pag sobrang hangin, yung napunong-puno yung sikmura ko. Kailangan ko diinan dito para hindi umakyat yung hangin, kasi pag umakyat parang hindi na ako makahinga. Yun, maraming beses na yun na sabi ko, hala, ito na ba, ganit, hanggang dito na lang ba, yung mga ganon. Tapos sabi ko, Lord, huwag muna, marami pa akong mission na gagawin. Yan lang po. Kaya, at isa pa yung pag nai-stress ako, nabubloated ako, kasi kailangan ko, pag nabloated ako, kailangan kong dumighay at saka umutot. Kailangan ko mailagas yung hangin. Yun, dyan ako hirap na hirap sa hangin, palabasin. Kaya pagka yun, inatake ako na yung sobrang hangin sa ano ko, o nalamigan, kailangan kong magsakripisyo sa sarili ko, kailangan kong lumaban. Kaya didiinan ko talaga tong, lalo ngayon itong mga nakaraan buwan, lumalala na yung tiyan ko. Sabi ko, kung wag iyak. Okay na. Kung wala lang talaga akong utang dito na binabayaran, nagkautang kasi ako dahil sa may itinayo akong sobrang laki ng ginastos namin sa may tinayo akong business na maliit lang naman, negosyo na maliit. Yan nga yung tubigan. May hanggang ngayon po kasi binabayaran ko pa yun. Hindi ko naman akalain na ganitong mangyayari. Kaya yung kailangan kong tapusin, yung mga dapat tapusin na bayaran. Kasi sabi ko nga, paulit-ulit, kung wala lang akong ano, gusto ko na talagang umuwi. Pero kailangan nating lumaban. So ayan lamang po, yun lang po ang aking isi-share sa ngayon. Sana po ay makatulong ako kahit man lang maliit na tulong, konting tulong. Kung iisipin, wala rin po ako dito kasi yun nga, may mga binabayaran nga din ako. Pero gusto ko lang bahagi ng konting biyaya at mapasaya. Sana po ay malagpasan natin tong pagsubok ni Lord. Laban lang tayo, laban lang, kaya natin to. Ako nga, ang dami ko nang pinagdaanan sa buhay, pero lumalaban pa rin ako. Kaya natin to. At huwag tayo manghinayang magbahagi ng blessings. Kasi yung blessings na yan ay galing din yun kay Lord. Binahagi sa atin. Siyempre nagtrabaho tayo. Hindi naman tayo magkakaroon ng mga pundar kung hindi tayo nagsikap, nagtiyaga. Dahil din sa Kanya, ang mga nangungupahan sa unang palapag na flat A, flat B, flat D, at flat C, kayo ay libre ng isang buwan. At yung nasa rooftop na isang kwarto, ikaw din ay kabilang na libre ng isang buwan ng upa ng bahay. So, yung upa nung upa ng March, dapat ngayong first week ng April kayo magbabayad. Hindi po kayo magbabayad, kayo po ay libre ngayong buwan na to. So, next na ang iyong bayad sa May, sa April na, yung month ng April na ang babayaran nyo. So, ang bayad na nun ay sa May. So, ayan po. Sana po ay mapasaya ko kayo kahit man lang konting tulong.
at na-share ko ang aming blessing sa inyo. So maraming salamat po. God bless sa inyong lahat. Mag-iingat tayo palagi. Keep safe. Stay home. English yun na. Tumigil lang po tayo sa bahay. Mag-ingat lamang po tayong lahat. Pasalamat tayo na hindi sa atin nangyari yung ganyang sakit. At sana po nawa ay pinapanalangin ko po na huwag nang kumalat na yung pandemic, yung virus na yan, COVID-19 na yan. Tama na po, Lord. Maraming salamat po. God bless. Bye-bye.